Sir, okay ka lang po ba? Nag-aalalang tanong ni Christina kay Gibson. Nasa labas siya ng kwarto nito at nakikiramdam. Mula nang sundin siya nito sa shop, wala itong imik, mas tamang sabihin, mas dumoble ang pagiging tahimik. Kahit na nung makarating sila sa beach house, wala itong kibo. Nang iwanan siya sa sasakyan at mauna sa bahay, kaya nagtataka siya kung ano nangyari sa magkapatid. Nangangamba siya na baka nag-iinom na naman ito, gayong kagagaling lamang sa sakit. Mag-iisang oras na rin yata na magdesisyon ng dalaga na bumalik na sa kanyang silid. Tahimik na tahimik ang buong bahay. Di na rin bumalik si Ralph at hindi niya alam kung bakit apektado siya sa nangyayari, ngayong hindi naman dapat niya idaming sarili sa buhay ng amo niya. Sa mga lumipas na araw, mas naging mailap si Gibson. Halos hindi na nga ito nakikita ng dalaga. Kuminsan kakain to pagkatapos ay aalis at gabi na kung bumalik. O di naman kaya maagang aalis at madaling araw na kung bumalik. Nababahala siya pero wala siyang lakas ng loob upang magtanong dahil wala naman siyang posisyon sa bahay at sa buhay nito kung hindi isang kasambahay lamang. Umaga, higit na maaliwalas ang langit at tamang-tama iyon upang makapaglakad-lakad si Christina sa dalampasigan, bagay na nakasanayan niya ng gawin matapos ang trabaho. Di naman siya sinisita ni Gibson o hinahanap at di rin naman siya lumalayo para kung sakaling tawagin siya nito ay maririnig niya pa rin. Bubuksan na sana ng dalaga ang pintuan ng may mag-doorbell. Kagad siyang lumabas sa pag-asa na baka bumalik na si Ralph, sabalit isang babae na may kargang bata na marahil nasa 2 o 3 taon ang bumungad sa kanyang paningin. Hi! Nakangiting bati nito samantalang tinaas naman ng bata ang kamay at ginalaw-galaw na para bang kumakaway. Nakangiting inabot ni Christina ang malit na kamay na yon, tsaka bahagyang pinisil. Hi baby, pogi-pogi mo naman. Natutuwang nilaro-laro niya iyon pero kagad din siyang napahinto at napatitig sa babae na nakangiting minamasdan siya. Naku, pasensya na ha, sobrang cute kasi ng anak mo miss. Napapahiyang umayos ng tayo si Christina. Okay lang, don't worry. Anito at pagkatapos, lumingon sa kaliwa ko sa naroon ang bahay ni Mang Damian at ang garahe. Oh Han, may tao naman pala dito. Really? Nahugot ni Christina ang hininga nang mula sa kubling bahagi ng gate lumabas sa isang lalaki at dumiretso sa babae upang kunin ang bata na karga nito. Nang pumaling ang atensyon nito kay Christina, di maiwasan ang dalagang mailang. Lalo na nang titigan siya nito. Who are you? One of Gibson's Flavor of the Month? Walang prenong tanong nito. Noong una, kumunot pa ang noo ni Christina dahil hindi niya masyadong naintindihan ang Flavor of the Month. Pero nang mahalukan niya sa utak niya ang ibig nitong sabihin, nag-init ang pisngi niya sa naramdamang pagkapahiya. Aray! Dinig niyang reklamo ng lalaki na gwapo nga bastos din naman pala. Pasalamat ka naka-flats ako. Kung may takong ang suot ko, butas yung binti mo. Can you blame me? Sa tuwing pupunta tayo dito, iba-ibang babaeng sumasalubong sa atin. Kahit na Joseph, that is so rude. I expect nothing less than that. Pare-parehong napalingon ng tatlo nang marinig nila ang nagsalita. Nakatayo si Gibson ilang hakbang mula sa likuran ni Christina. Nagkibit balikat lang si Joseph na naunang pumasok, tsaka tinapik sa balikat ng kaibigan. Pasensya ka na sa asawa ko ha, pero mabait naman yun. Nakangiting hinging paumanhin ni Bianca kay Christina na tumango at gumante ng ngiti. I'm Bianca. Pakilala nito sabay dampi ng pisngi sa pisngi ni Christina. Christina? Halos bulong na sagot niya dito. Good to see you again, little Siopaw. Natitigil lang minasdan ni Christina si Gibson habang papalapit to sa mag-ina at pinanggigigilan ng bata na tinawag nitong little Siopaw. Pero hindi lamang ang nakita niyang fondness sa mata nito ang nakapagpatigil sa dalaga, kundi sa kung paano nito tiningnan si Bianca. Nang lumingon siya sa asawa nito, nagtama ang paningin nila. Parang may mensaheng nais iparating ang tingin nito sa kanya. Para bang alam nito ang bumabagabag sa puso niya. This is Christina. She's not my girl for Friday or my flavor of the month. She's currently the apple of my eyes. Pakilala ni Gibson kay Christina, sabay hapit sa bewang nito na ikinagulat ng dalaga.
Apple of your eyes, my ass. Naiiling na anas ni Joseph. Oh, mabuti naman at mukhang makakasundo ko ngayon ang girlfriend mo, Gibson. Natutuwang sabi ni Bianca. Nanatiling walang kibo si Christina kahit na nang magpakilala sa kanya si Joseph. Nang pumasok na ang mga ito sa loob ng bahay, nagtungo si Christina sa kusina upang maghanda ng merienda ng mga bisita. Abala siya sa pagpapara ng shoes nang maagaw ng pansin niya si Gibson na naglalakad patungo sa direksyon niya, kaya kaagad siyang pumihit at nagkunwaring may hinahanap sa refrigerator. Are you mad? Tanong nito. Hindi sir, mabilis sa sagot ng dalaga. Good. Can you do me a favor, Christina? Ano po yon? Nihinto niya ang ginagawa at saka hinarap si Gibson na masusi siyang tinititigan. Drop the po and stop calling me sir. Sagot nito at saka naglakad patungo sa kanya. Awang ang labing napatitig siya dito hanggang tuluyan tong makalapit at magmistulang pader sa kanyang harapan. Pero, amo po, nabitin sa ere ang nais niyang sabihin nang ilagay ni Gibson ang daliri nito sa baba niya dahilan upang mapatingala siya dito ng lubusan. Basta gawin mo lang gusto ko, pwede ba yon? Anito habang banayad na hinahaplos ng hinlalaki nito ang ibaba niyang labi. Tila naman nahihipnotismong napatangon ng marahan ng dalaga. Kung paano nitong nagagawa na pabilisin ang tibok ng puso niya, hindi niya alam. Dahil sa tuwing nasa paligid ito, tila ba otomatiko tong nakikilala ng puso niya, dahilan upang tumibok yon ang hindi normal. Ngayon lamang yun nangyari sa kanya kaya natatakot siya, hindi kay Gibson kundi sa damdamin nitong binubuhay sa kaibuturan niya. Hoy! Kung maglalampungan lang naman pala kayo dyan at walang balak na ilabas sa merienda namin, aalis na kami ng asawa ko. Naiinip na sabi ni Joseph nang maabutan niyang tila may sariling mundo si Gibson at Christina. Sa gulat ni Christina na itulak niya si Gibson, napaurong ito ng bahagya pero naglalaro ang ngiti na nais kumawala sa labi nito. Nang makitang mapulang-mapula ang mukha ng dalaga sa hiya habang yukong-yuko ang ulo. Natatawang inabot niya ito at saka ikinulong sa kanyang mga bisig. We're heading out, sagot ni Gibson. Nang makaalis si Joseph sa kanya ni Yoko ang dalaga na nakasubsob sa dibdib niya. Tinulungan ni Gibson si Christina na ilabas ang pagkain sa pool area. Naabutan nilang naglalaro ang mag-anak sa Bermuda grass at nang makita sila binitbit ni Bianca ang anak upang lumapit sa kanila. You should start planning your own family, Gibson. Komento ni Bianca habang inililibot ang paningin sa kabuuan ng bahay. I can start a family even at 50s? Yeah? Kapag lupaypay na yang sayo? Sabi naman ni Joseph na ikinatawa ng asawa nito. Kinuha nitong anak sa bisig ni Bianca na kasalukuyan na may hawak na bote ng gatas. Pumunta lang ba kayo dito para usisain ang sex life ko? Nababagot na tanong ni Gibson sa mag-asawa. Correction, love life mo. Naningkit ang mga mata ni Gibson kay Bianca bago pumaling ang tingin kay Christina at saka ngumiti. Pakiramdam ng dalaga, mistula siyang naging instant plaster para takpan ang kasalukuyang sitwasyon nito. Bago mananghali, nagpaalam ng mag-asawa, may aasikasuhin pa raw si Joseph sa koron. Muling pumanhik si Gibson sa kwarto nito at ang buong akala ni Christina hindi na to muling bababa kung kaya nagulat pa siya nang katukin siya nito sa kanyang silid. Sir Gibson, may kailangan ka ba? Nothing important. May bibigay lang ako sa'yo. Sagot nito sabay taas ng isang paper bag. Ano yan? Why don't you open it? Inabot ni Christina ang paper bag at saka iniahon ang laman noon. Mabilis siyang napatingala dito na makita ang packaging ng isang cellphone. I already set it up. Nakaplan na rin yan kaya hindi mo na kailangan ng load. Also, my number is in there. Pero, mahal to. Di makapaniwalang anas ng dalaga. You need it. Para kahit nasan ka, makakontak mong kailangan mong tawagan or i-chat. Whatever it will be. Salamat. Babayaran ko to Gibson ha, kahit kaltas-kaltasin mo na lang sa sahod ko. Sa hestyon ni Christina dahil kailangan talaga niya yon. Isa talaga yon sa balak niyang bilhin kapag nakaluwag-luwag na siya, pero hindi naman ganun kamahal. Madalas niyang makita sa commercial ang ganong uri ng unit at brand at hindi biro ang halaga nun. If that's what you want then, kibit balikat na sagot nito pero wala siyang balak na ikaltas o singilin ng dalaga. Ang makita niya natuwa nito dahil doon kahit parang alanganin pang tanggapin ay sapat na sa kanya. Marahil paraan na rin yon upang humingi ng dispensa sa kagaspangan niya.
He is not insensitive. He can see right through her eyes that he hurt her. He can also see her swirling attraction whenever he's near, her stealing glances. She is attracted to him, or perhaps more. And being the jerk he is bound to break an innocent heart. Mula sa balkonahe ng kanyang kwarto, tanaw ni Gibson si Christina na nakaupo sa isang reclining chair habang abala sa cellphone nito. Lalong lumitaw ang kinitong ganda ng madagdagan laman sa katawan at matan ang balat. He can never forget the first time he laid his eyes on her. It was the bruise on her face that caught his attention and can't help but wonder where and why did she got that. She loved the beach, but he never once saw her dip or attempt to swim kahit sa pool lang sa likod bahay. He often see her at the shore, picking seashells or walking with barefoot, or just sitting in the sand and feeling the breeze and the morning sun, until he just found himself standing in the balcony and silently watching her, unconsciously knowing that it became his habit. Christina! Tawag niyang pansin sa dalaga na kaagad binaba ang hawak na cellphone upang ituon ang atensyon sa kanya. May bonfire party mamaya sa beach resort. Gusto mo bang pumunta? Hindi ba nakakahiya? Alanganing tanong ng dalaga. Hindi pa rin naaalis sa isip ang tinging nakukuha niya sa mga bakasyonista na halatang hindi gusto ang presensya niya. Bakit ka naman mahihiya? Open ang bonfire party at hindi exclusive sa kahit na kanino. You should come. You will enjoy it. Nangungumbensing ani Gibson habang pinagmamasdan ng tila pakikipagdebate ni Christina sa isip. Maya-maya tumingalato sa kanya at ngumiti. Kahit hindi pa nagsasalita ang dalaga, otomatiko nang gumuhit ang ngiti sa labi niya, na lalong lumawak nang sumagot ito ng sige, kasabay ng pagtango. What are you doing anyway? Kanina ka pa nakatutok sa phone mo. O sisa ni Gibson? Taka namang muling napatingin dito ang dalaga. I saw you up there in my room. Turo nito sa balcony ng kanyang kwarto. Medyo nahihirapan kasi ako sa binili mong cellphone. Paliwanag ng dalaga, sabay pakita ng cellphone dito. Anong hindi mo maintindihan? I can teach you. First time mo bang magkaroon ng smartphone? Oo Kakamot-kamot sa ulong sagot nito, samantalang hindi naman makapaniwalang napatitig dito si Gibson. Really? Samantalang kahit batang paslit, alam nang humawak ng ganito. Okay naman ako sa dikipad na cellphone . Meron ako nito dati kaso nasira na at di na magawa. Di naman ako makabiling bago dahil mas kailangan kong pera. Isa pa, wala naman masyadong pakinabang sa akin ng cellphone. Bakas ang pagkaasiwa na paliwanag ng dalaga habang malamyang nakatingin sa hawak na cellphone. Tila may sariling buhay na umangat ang kamay ni Gibson. Hinawi ang buhok nitong kumukuble sa mukha ni Christina. Iniipit niya yon sa tenga nito habang tigagal namang napatitig sa kanya ang dalaga. Kumunot ang noo niya nang matutukan ng pansin ang ilang guhit ng peklat sa mukha nito. Yon ang sugat na nakita niya nang dumating to sa beach house. Bagaman tuluyan na yung gumaling, nag-iwan naman na mumunting bakas doon na bagaman hindi malaki ay sapat upang magtaka ang sino man sa oras na yon ay mapansin at matitigan. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang bahaging yon ng mukha ni Christina. Gusto niyang itanong kung paano nito nakuha ang sugat o mas tamang sabihin na kung ano ang uri ng buhay na meron ito. Subalit sa kanya na nagmula, nahihintay niya ang dalagang mismo ang kusang magsasalita. Hihintay niya na ito magkukwento sa kanya kung ano ang uri ng buhay ang meron ito. Subalit sa kanya na rin nagmula, hihintay niya ang dalaga mismo ang kusang magsalita kaya ibibigay niya ang kanyang salita dito. Bahagya siyang napamulagat na mapansin na titig sa kanya ang dalaga, kung kaya mabilis niyang binawi ang kamay at hinamig ang sarili. Sorry, I'm just curious, nakangiting paliwanag niya. Bago pa makabawi si Christina, sa tila ilang minutong panaginip na yon, kaagad nang tumayo si Gibson. Be ready, we're leaving before the sun sets. Anito at marahang tinapik-tapik ang balikat niya bago tuluyan siyang iwan mag-isa. Ilang minutong mabilis lumipas, subalit ang mabilis sa pagtibok na iyon ng puso ni Christina ang tanging naririnig niya. Nilunok niya ang tila nagbabarang lalamunan bago tiningala ang balkonahe sa kwarto ni Gibson. Mariin niyang kinagat ang labi upang supilin ang lalong pag-ahon ng kaba. Kaba na may halong pananabik at pag-asam, bagay na hindi niya maaaring pagtuunan ng pansin at bigyan ng malalim na kahulugan ang malasakit na pinakita sa kanya nito.
Subalit paano niya rerendahan ang mabilis na paglago ng damdamin na pilit niyang sinasantabi, kung sa bawat ngiti at buka pa lang ng labi nito para siyang nakatapak sa kumunoy. Gaano man niya gustong makawala, lalo lamang siyang lumulubog at tuluyang nahuhulog. Kumpara sa mga ordinaryong gabi, mas malawag sa dalampasigan. Mayroong mga sulo na nakahanay sa daan at malaking salansa ng mga kahoy. May mga hilera ng barbecue grills at meron ding nasisimulang tumugtog gamit ang mga tambol at tambourine. Unti-unti nang dumarami ang mga turista, kaya lalo ding naging malikot ang mga mata ni Christina. Kumpara sa suot niya na isama siyang mag-jogging ni Gibson, naka-beach dress siya na pinagtungan ng mga alampay. Abot hanggang sakong ang suot niyang damit at mukhang tayo siya lamang ang balot na balot ng mga oras na yon. Karamihan sa mga nakikita niya naka-swimsuit. Mula sa kanyang harapan, kung saan nakatayo si Gibson, buwaba ang kanyang paningin sa prosthetic leg nito. Nakasuot ng cotton beach wave design na trousers si Gibson at sando na itim na pinatungan nito ng puting long sleeve polo. Nakalugay ang may kahabaan nitong buhok na panaka-naka nitong hinahawi sa pag-ihip ng hangin. Kahit sinong makakakita, hindi masasabing prosthetic ang kanang binti nito. Marami na siyang nakitang foreigner na masasabi niyang gwapo, subalit iba ang dating ni Gibson sa lahat. He actually does not look charming but his features cream with arrogance and bad boy persona na sa tingin ni Christina, malaking atraksyon sa pisikal na katangian nito. Idagdag pa na talaga namang magandang lalaki ito. Christina! Hotdog! Gulat na bulalas ni Christina sa biglaang pagsulpot ng katawan ni Gibson sa kanyang paningin. Mabilis niyang natutop ang labi nang magtama ang mga mata nila at kulang na lamang ibaon niya ang sarili sa buhangin nang kumawala ang halakak ni Gibson dahilan ng pagtuon ng ilang mga mata sa gawi nila. "What are you thinking?" Tanong nito sa pagitan ng pagtawa. Inihilamos sa mga palad sa mukha, tila ba kinakalma ang sarili. Matagal-tagal na rin buhat nang di ako nakatawa, nakita ang buong ngalangal ako. "Are you hungry or something?" May himig panunoksong tanong nito na makabawi. Tinaas nito ang kamay upang sipatin ang oras sa suot na relo. "Come, I guess you're hungry. Let's get some hotdog." Tamang-tama. Magsisimula na ang show. We should sit on a nice spot. Walang nagawa si Christina nang abutin ni Gibson ang kamay niya. Hilahin siya patungo sa isa sa mga grilling stand. May lumapit sa kanilang lalaki na nag-abot ng tray ng mga marinated barbecue. "Hindi ba yung nababayaran?" Tanong ng dalaga habang pinanonood si Gibson na maghilera ng chicken thighs at hotdog sa grill. "Courtesy of the resort. Yearly may bonfire party dito. It's free foods and drinks for everyone," sagot ni Gibson. "Di ba lugi kapag ganon?" "Not really, since it's just a once-a-year occasion. Promotional strategy na rin." "Parang alam na alam ang ginagawa nila dito ah. Madalas ka bang tumambay dito sa resort? Mukhang kilalang kilala ka nila eh." Nabitin ang paghinga ni Christina nang paglingon sa kanya ni Gibson ay ngumiti ito. Nagdingning ang mga mata nito sa aliw o dahil sa liwanag ng aboy buhat sa mga sulo. "Well, isa ako sa may-ari, kaya kilala nila ako dito." Simpleng sagot nito pero pakiramdam ng dalaga na laglag ang panga niya sa pagkabigla. "Here's your hotdog, miss." Abot nito sa stick ng jumbo hotdog na tapos nang maihaw. Hindi naaalis ang naglalarong ngiti at nanunuksong mata ni Gibson kay Christina. Her genuine reaction and curiosity along with that innocence fascinates and feeds his own curiosity as well. Pareho lang napaling ang atensyon nila sa iba nang magsiklab ang bunto ng kahoy para sa simula ng bonfire party, kasabay ng malakas na ingay na nagmumula sa mga tambol. Pinanood niya ang pagguhit ng iba't ibang reaksyon sa mata at ang bawat pagbuka ng labi ni Christina nang isa-isang lumitaw sa lupon ng mga tao, ang mga babaeng may hawak na baton na may apoy sa bawat dulo. He unconsciously grabbed her waist when she jumped in fright when some of the dancers blow out fire from their mouth. "Oh my God, Gibson! Okay lang ba siya? Hindi ba delikado yun?" Tigagal na tanong ni Christina nang pumihito paharap sa kanya. Humigpit ang kapit niya sa balakang nito at di niya maialis ang kanyang mga mata sa labi nito na may bahid pa ng ketchup mula sa hotdog na kinakain nito. "I wonder," anas niya kasabay ng pagkapit niya sa katawan nito at pagyuko niya upang salubungin ang labi nitong ilang gabi na hindi siya binibigyan ng maayos na pahinga. And finally, he will no longer wonder how does her lips feel against his own.